Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 71, ang kakaibang pag-uugali ni Liu Fei. Sa bansa ng Zuyu ay may napakaraming mga sekta at angkan na nakikipaglaban para sa pangangibabaw. Ang paggamit ng kapangyarihan ay hindi madaling gawin dahil mahigpit ang kompetisyon. Ang Imperial Clan ay ang pinakamalakas na clan na umiral sa buong Zuyu country. Napakalakas nila kaya walang nang ahas na hamanin ang kanilang autoridad. Walang puwang para kwestiyonin ang autoridad ng Imperial Clan. Bukod sa Imperial Clan ay mayroon ding iba pang napakalakas na angkan sa Imperial City. Naroon ang Yu Clan ng Imperial City, ang Yu Clan at ang One Showman Clan. Sa labas ng Imperial City ay mayroon ding napakalakas na mga sekta na may malaking kapangyarihan. Ang Yunhai Sect at ang Haoyu Sect ay parehong malakas na sekta na nasa labas ng mga hangganan ng imperial na lungsod. Naroon din ang Luozia Sect gayon din ang Ice and Snow Mountain Village. Mayroong 8 matataas na opisyal ng bansa ng Zuyu na kumakatawan sa pinakamalakas at pinakamagaling na kabataang cultivator sa loob ng bansa. Lahat ng nasa loob ng 8 opisyal na iyon ay hindi kapani-paniwalang malakas at umabant sa mataas na antas ng paglilinang. Ang kinabukasan ng bansa ay hawak ng 8 batang cultivator na ito. Ang Yunhai Sect ay isang dakilang kapangyarihan, ngunit wala itong sinumang kwalipikado para sa isang posisyon bilang isa sa 8 matataas na opisyal. Kahit na ang isang mataas na opisyal ay lubhang makapangyarihan at may napakataas na katayuan, hindi ito sapat upang maapektuhan ang pundasyon ng isang sekta. Gayunpaman sa 10 o 20 taon na maaring hindi ito ang kaso. Maaring matibay ang pundasyon, ngunit sa paglipas ng panahon maaari itong maalog. Malinaw na naunawaan ni Nanggang Ling kung paano gumagana ang mga bagay sa politika ng bansa. Kahit na walang senyales ng isang sekta na bumababa sa kapangyarihan, paano naman ang mga hinaharap nitong prospect? Paano kung walang angkop na kahalili na humalili sa patriarka? Paano kung ang pangkalahatang kapangyarihan ng mga miyembro ng sekta ay tumanggi? Kung ang mga pangyayaring ito ay nangyari sa loob ng mahabang panahon kung gayon ang katapusan ng sekta ay hindi maiiwasan. Ang mga epekto ay hindi makikita sa maikling panahon, gayon pa man sa mahabang panahon. Ay malinaw na ang sekta ay mawawala sa pag-iral. Ito ang kaso ng Yunhai Sect sa ngayon. Ang pangkalahatang antas ng lakas na taglay ng mga batang disipulo ng Yunhai Sect ay malinaw na bumababa. Sa paglipas ng mga taon ay nakakaakit sila ng mas kaunting talento ng mga individual. Paanong hindi mag-aalala si Nanggang Ling sa mga ganitong sitwasyon? Ito ay isang bagay na gumugulo sa kanya sa bawat segundo ng bawat araw. Ang katotohanan na sina Lin Fang at Han Man ay nakatayo sa kanyang harapan at nagpakawalang napakagandang talento, muli siyang nanambalik ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nagbabago ang kapalaran ng Yunhai Sect at posibleng magkaroon ito ng masaganang kinabukasan. Si Lin Fang ay may hindi kapani-paniwalang lakas sa pakikipaglaban at ang kanyang talento ay talagang hindi maarok, siya ay isang henyo. Sa mas maraming oras at dedikasyon sa pagsasanay, maaari siyang maging isa sa 8 matataas na opisyal. Ito ay lilikha ng isang magandang bagong kinabukasan para sa Yunhai Sect, kasama niya sila ay muling babangon sa kapangyarihan. Ang Yunhai Sect ay dumaan sa isang panahon ng kasaganaan sa mga mapayapang panahong ito ngunit kung may nangyaring salungatan, sila ay nasa isang napakadelikadong posisyon. Ang sekta ay kasalukuyang humihina at ang lakas nito ay namutla sa mga nakaraang henerasyon. Umaasa ako na pareho silang makaakyat sa tuktok ng hierarchy sa loob ng Yunhai Sect. Isip ni Nanggang Ling habang nakatingin kay Han Man sa fighting stage. Sa Imperial City, sinimulan na ang pagtatayo ng Holy Courtyard ng Zuyu at mayroon na siyang talentong dapat pangalagaan, hindi ba ito isang magandang tanda? Boom! Si Han Man ay gumawa ng isa pang hakbang. Sa Life and Death Arena ay may mga alon ng dilaw na buhangin na nakapaligid at bumabalot kay Wang Han, nahihirapan siyang huminga sa ilalim ng napakalaking pressure. Ang China pinakawalan ay napakalakas kaya naramdaman ni Wang Han na siya ay inilibang ang buhay sa kinatatayuan niya. Ikaw ang nanalo. Binabati kita sa pagsali sa mga elite na disipulo. Sabi ni Wang Han. Biglang nakahinga muli si Wang Han. Gamaan ang kanyang katawan at tuluyang nawala ang pressure na bumabaon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit at ang boses ay puno ng pagkabigo sa kanyang kawalan ng lakas. Siya ay natalo. Siya ay napahiya ngunit nagkaroon din siya ng mahalagang pananaw salamat sa pakikipaglaban kay Han Man. Haha kapatid, huwag kang mabibigo. Sinamantala ko lang ang katotohanang napakalakas ng aking espiritu. Sabi ni Han Man habang unti-unting nawawala ang chi sa kanyang katawan. Tumingin si Han Man at mukhang tapat. Napakahirap humanap ng sama ng loob sa isang simpleng tao. Maaari siyang maging palakaibigan kagad sa sinuman. Salamat. Sabi ni Wang Han habang tumatango kay Han Man. Tumalikod siya at umalis sa fight stage. Ang huling resulta ay ang kanyang pagkatalo. Iyon ay isang kahihiyan para sa sinumang piling alagad at ayaw na niyang manatili pa sa spotlight. Mabilis na bumalik si Han Man kay Lin Fang at habang mukhang hindi kapani-paniwalang masaya sa kanyang sarili ay sinabi niya. Paano ito? Nakuha ko ang respeto ng lahat, tama ba? Hindi masama. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti at tumatango. Si Han Man ay may mahusay na kaalaman sa mga puwersa na maaari niyang kontrolin sa tulong ng kanyang espiritu. Laban sa isang taong kapareho ng antas, malinaw na may malaking kalamangan si Han Man sa kapangyarihan at pangunawa. Napakahirap na makahanap ng isang magsasaka sa kanyang antas na maaaring lumaban ng pantay sa kanya. Tanging ang mga nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang talento ang magkakaroon ng pagkakataong talunin siya. Si Lin Fang at ang iba ay nanatili sa mabagyong bangin at patuloy na nanonood sa iba pang mga laban. Palaging may pagkakataon para sa isang magsasaka na makakuha ng pananaw mula sa panonood ng isang labanan. Hindi palaging napakagandang pagkakataon na manood ng napakaraming laban ng sabay-sabay.
Gusto kong hamanin si Tu Fu ngayon. Siya ay lubhang malakas. Umaasa ako na sa pamamagitan ng aking kapangyarihan ay matalo ko siya at mapabilang sa hanay ng mga pangunahing disipulo. Si Hanman ay may mga mata na puno ng pagkamangha sa pagtatapos ng unang round at hindi lang siya. Maraming alagad ang namangha sa mga laban na nagkaroon sila ng pagkakataong panuurin. Napakaganda ng labanan ni Tu Fu. Masyadong malakas si Tu Fu, gumamit lang siya ng isang suntok na naging sanhi ng pagyanig ng langit at tapos na ang laban. Rinfang, mayroon ka bang sino man na gusto mong talunin sa loob ng mga pangunahing disipulo? Tanong ni Hanman. Ako. Nagulat na tanong ni Linfang. Pagkatapos ay umiling siya habang nakangiti at sinabi, hindi ko pa naiisip na malayo. Si Linfang ay talagang hindi nag-iisip ng ganoon katagal. Karamihan sa mga ordinaryong disipulo ng Yunhai sect ay nasa Chi layer lamang. Kung gusto nilang maging mga elite na disipulo, kailangan nilang makalusot sa layer ng Lin Chi. Ang unang layer ng Lin Chi ay ang pinakamababang kinakailangan para sa mga elite na disipulo. Ang mga elite na disipulo na nakalusot sa ikatlong layer ng Lin Chi ay napakalakas na mga individual. Ang mga nakalusot sa ikaapat na layer ng Lin Chi ay magkakaroon ng mga kwalifikasyon na sumali sa mga pangunahing disipulo. Gayunpaman, ang mga pangunahing disipulo ng ikaapat na layer ng Lin Chi ay itinuturing na mahina kumpara sa iba pang pangunahing disipulo. Ang mga sumapi sa mga pangunahing disipulo ay kailangan ding dumaan sa parehong proseso ng pagkatalo sa isa sa kasalukuyang mga pangunahing disipulo. Gayunpaman, sino ang mga pangunahing disipulo? Sila ang pundasyon ng sekta at ang pagkatalo kahit ang pinakamahina sa kanila ay hindi isang madaling gawain. Taon-taon, maraming alagad ang sumubok na umasenso sa Elite Disciple Exam. Mayroon lamang isang solong pagkakataon para sa isang alagad bawat taon. Ang pagsusulit na ito ang tanging pagkakataon na kailangan nilang lumipat sa isang bagong ranggo ng disipulo. Maraming elite na disipulo sa pagitan ng una at ikaapat na layer ng Lin Chi. Tanging ang mga may hindi kapanipaniwalang talento o lakas sa labanan ang maaaring sumali sa mga pangunahing disipulo. May tatlong espiritu si Linfang, salamat sa lahat ng pagdurusa na dinanas niya. Siya ay nag-iisip tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga elite na disipulo at mga pangunahing disipulo. Kahit na sumali siya sa mga core disciples, si Mo Xi ay isang elder pa rin at may malaking kalamangan sa kanya. Natapos ang unang round ng Elite Disciple Exam at maraming masiglang talakayan ang nagaganap sa loob ng karamihan. Mahirap para sa marami sa mga alagad na pigilin ang kanilang pananabik para sa ikalawang round na sa loob ng 3 araw. Ang lahat ng mga elite na disipulo at ang mga pangunahing disipulo ay gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa paparating na mga laban dahil ito ang magpapasya sa kanilang mga ranggo sa loob ng sekta. Ang pagkakaroon ng pinakamataas na ranggo sa loob ng mga disipulo ay isang karangalan para sa sinumang disipulo. Ayaw nang maghintay pa ni Linfang. Agad siyang tumungo sa practice area para sa mga elite na disipulo. Isa na siyang elite na disipulo ngayon. Kailangan niyang kunin ang kanyang bagong damit ng mga alagad pati na rin ang isang sertipiko ng pagpasok sa mga piling disipulo. Ito ay simbolo ng katayuan ng isang tao sa loob ng sekta. Linfang. Sa sandaling iyon, narinig ni Linfang ang isang boses na nagmumula sa likuran kaya napatigil siya. Tumingon siya, at nakita niya ang isang dilag na tumatakbo papunta sa kanya. Anong mali? Tanong ni Linfang kay Liu Fei na naglalakad palapit sa kanya. Medyo nagulat siya nang makita siya. Pwede ba kitang makausap ng personal? Mukhang napahiya si Liu Fei nang tumingin siya kay Hanman at sa iba pa. Makipag-usap ng pribado. Talagang naguguluhan si Linfang. Ano ang maaaring sabihin sa kanya ni Liu Fei na kailangan na makipag-usap? Ng pribado. Kahit na ang opinyon ni Linfang kay Liu Fei ay ganap na nagbago mula noong sinubukan niyang protektahan siya laban kay Mo Xi, ang kanyang opinyon ay hindi nagbago sa ganoong lawak. Close ba sila para makapag-usap sila ng personal? Haha, syempre walang magiging problema. Linfang, mayroon tayong mahalagang usapin ngayon. Aalis muna kami at pwede ka na samahan mamaya. Wala pang sinasabi si Linfang ngunit sumagot na si Hanman para sa kanya. Mabilis din niyang hinayla si Pungjun at Jingyun palayo sa mag-asawa. Hindi na kaimik si Linfang. Kailan pa naging tuso si Hanman? May importante silang bagay. Ano ang ibig niyang sabihin? Pupunta upang makatanggap ng Elite Disciple Certificate at isang bagong hanay ng mga ro. Si Liu Fei ay nakatayo na sa tabi ni Linfang at napahiya. Mabilis niyang sinabi, tumipat tayo sa isang pribadong lugar kung saan tayo makakapag-usap. Bahagyang tumanggo si Linfang. Talagang interesado siyang malaman kung ano ang maaaring sabihin sa kanya ni Liu Fei. Linfang, naalala mo ba noong una tayong nagkita? Naaalala ko, muntik mo na akong patayin ng walang dahilan sa araw na iyon. Sabi ni Linfang. Ang lakas ng babaeng iyon ay hindi kapanipaniwala at may kung anong nakatago sa kaibuturan niya. Gayunpaman, talagang nagmamadali siya at nanlalagkit. Kung hindi mo sinubukang silipin ako at gumawa ng mga bagay na masama, sinubukan ko bang patayin ka? Sabi ni Liu Fei na biglang nabadmod. Hindi ako sumilip sa iyo o nagkaroon ng anumang masamang intensyon. Sagot ni Linfang na lumalago rin. Ang galit kay Liu Fei. Sa araw na iyon, nang siya ay pumunta sa mga bundok ay talagang nagkataon lamang. Paano niya tiyak na sasabihin na si Linfang ay isang pervert? Ikaw. Nakita ni Liu Fei na hindi ito aaminin ni Linfang. Napakasama talaga ng bastos na iyon. Inisip talaga ni Linfang na talagang maganda si Liu Fei ngunit hindi niya alam na nandoon siya, iyon ay isang katotohanan. Isa talaga siya sa mga pinakamagandang babae sa sekta kaya't maliwanag na maraming tao ang gustong sumilip sa kanya. Sige, inaamin ko nagkamali ako, na misunderstood kita. Gusto kong humingi ng tawad.
Si Liu Fei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinilit na ilabas ang mga salita sa kanyang bibig. Kung hindi dahil sa kanyang ama, hindi na sana siya pupunta kay Lin Fang. Hindi maintindihan ni Lin Fang si Liu Fei. Nakatitig ito sa kanya habang sinusubukang intindihin. Ang nangyari. Ano ang tinitignan mo? Tanong ni Liu Fei. Nakatitig pa rin si Lin Fang kanya. Nahihiya siya at namumula siya na ikinagulat ni Lin Fang. Maaaring ito, ikaw ba? Si Lin Fang ay kakaibang nakatingin kay Liu Fei. Nakatitig siya ng malalim sa magagandang mata nito. Ikaw ba? Mahulog sa akin. Sa wakas ay nasabi na ni Lin Fang ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya napigilan ang lahat ng mga iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan. Si Liu Fei ay hindi kapanipaniwalang kakaiba at tomboy, ngunit siya ay maganda at may interes kay Lin Fang. Si Lin Fang ay hindi pa nagkaroon ng kasintahan kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kahihiyan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Natigilan si Liu Fei. Sa wakas ay nawalan na siya ng gana at sumigaw. Ikaw Beastart. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 72, Provocation. Nagkibit balikat lang si Lin Fang at ngumiti. Hindi siya masisisi sa ganoong pag-iisip dahil kakaiba ang kinikilos ni Liu Fei. Si Liu Fei ay nakatingin kay Lin Fang at ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang magngangalit ang kanyang mangipin. Hindi pa siya gaanong galit ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Sabi ni Liu Fei, pagkatapos ay tumahimik siya. Namula ang mukha niya at sinubukan niyang ibuka ang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Anong gusto mong pag-usapan? Nagulat na tanong ni Lin Fang. Alam mo ba kung sino ang pinakamalakas na tao sa Zuyu Country? Tanong ni Liu Fei. Siyempre alam ko, ito ang Imperial Clan. Agad na sumagot si Lin Fang. Alam ni Lin Fang na ang Imperial Clan ang pinakamalakas at walang tao na maglalakas loob na labanan iyon. Ito ang dahilan kung bakit madali nilang pinamunuan ang bansa. Tanging ang pinakamalakas na tao lamang ang maaaring maging emperador at sa kapangyarihan lamang nila makokontrol ang bansa. Ito ay isang katotohanan. Nagulat si Liu Fei. Hindi niya alam na napakaalam ni Lin Fang tungkol sa paksa. Mabilis siyang tumugon nang hindi man lang nag-isip ng oras. Tama iyan. Sa Zuyu Country ang Imperial Clan ang pinakamalakas. Kahit na mayroong napakalakas na mga angkan at sekta sa loob ng bansa tulad ng Yunhai Sect, walang kahit isang kapangyarihan ang maglalakas loob na harapin ang imperial na angkan. Paliwanag ni Liu Fei. Gayunpaman, ngayon ay hiniling ng emperador ang ilan sa mga natatanging disipulo ng Zuyu Country na tumulong sa pagpapaunlad ng Holy Courtyard ng Zuyu. Makakatanggap sila ng pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang na magagamit at ang pinakamahusay na mga guro ay magagamit sa kanila. Sila ay bubuo sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan para sa bansa at sila ay magiging mga pinuno sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tumigil si Liu Fei sa pagsasalita at tiningnan ang reaksyon ni Lin Fang. Tumingin si Lin Fang kay Liu Fei habang nakangiti at nagtanong, ano ang kinalaman niyan sa akin? Tumingin si Liu Fei kay Lin Fang na may galit na namumuo sa loob niya. Siya ay minumura sa kanya sa ilalim ng kanyang hininga. Napakatalino niya at hindi siya naniniwala kahit isang segundo na hindi niya naiintindihan ang gusto nito. So hindi ka interesadong pumunta doon? Hindi ka ba interesado sa pagkuha ng pinakamahusay na profound pills, ang pinakamahusay na mga armas, ang pinakamahusay na martial skills at agility techniques? Sabi ni Liu Fei habang sinusubukang kumbansihin siya. Naunawaan ni Lin Fang ang ibig sabihin ni Liu Fei. Siya ay masyadong halata sa kanyang mga intensyon. Gayunpaman, ang sinusubukan niyang malaman ay si Liu Fei at kung ano mismo ang nasa loob nito para sa kanya. Ano ang relasyon niya sa Imperial Clan at bakit kailangan niyang pumunta at mag-recruit para sa kanila? Nang maisip niya ang araw na nakita niya si Liu Fei kasama ang mga kabayong nakabaluti ng Chizu, naniwala siya na higit pa sa pagkakaroon ni Liu Fei ng isang pambihirang katayuan sa loob ng Imperial City. Nakita ni Liu Fei ang mga mata ni Lin Fang na kumikinang sa intriga, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Ano sa tingin mo, excited ka ba? Napakamot ng ulo si Lin Fang habang nakatingin kay Liu Fei at nakangiting sinabi. Mayroon bang mga babae na kasing ganda mo doon? Nang makita ni Lin Fang na namumula si Liu Fei, tumawa siya at nagsimulang maglakad palayo. Kahit na ang Imperial Clan ay napakalakas, mayroon ding ibang mga angkan na napaka-ambisyosa. Nais ng Imperial Clan na ibigay nila ang kanilang pinakamahuhusay na disipulo at pumunta sa Holy Courtyard. Naniniwala ka ba na magiging napakasimple nito? Pagkaraang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Lin Fang, naging sanhi ito ng pagtitig sa kanya ni Liu Fei na may nabigla na ekspresyon. Siya ay talagang mas matalino kaysa sa una niyang naisip. Hindi nakakagulat na nagawa niyang isulong ang kanyang lakas sa napakaikling panahon. Siya ay isang tunay na henyo. Ngunit ang Beastard na ito ay nagpapawala sa kanyang mukha. Si Liu Fei ay nasa masamang mood dahil sa sinabi ni Lin Fang. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon ay tiyak na matatalo niya ang Beastard na iyon at pagsisisihan niya ang lahat. Iyon ang magiging paghihiganti niya sa patuloy. Napangungot siya sa kanya. Sinimulan na niya itong sundan habang paalis ito. Nine Frost Mountain ang pangalan ng lugar kung saan nakatira ang mga elite na disipulo. Sa Nine Frost Mountain, mayroong isang napakalaking kuweba na sikat sa mga piling disipulo dahil sa isang bangin. Sa tuktok ng bangin, na nakaukit sa bato ay isang listahan ng mga pangalan. Ang mga pangalang iyon ay ang mga pangalan ng pinakamalakas na elite na disipulo. Mayroong 80 pangalan sa kabuuan na inukit sa bato. Ang higit na ikinaintriga ng mga tao ay ang hitsura nito ay isang chessboard. Ang bawat isa sa 80 pangalan ay parang isang piraso ng chess na maaaring ilipat sa buong board.
Ang ilang mga pangalan ay aalisin, habang ang iba pang mga hindi gaano mahalagang piraso ay tatawid sa board at magiging makapangyarihang mga piraso. Ang lahat ng mga elite na disipulo sa loob ng sekta ay umaasa na ang kanilang pangalan ay mayukit sa board na iyon balang araw. Nangangahulugan nito na sa wakas ay nakarating na sila sa tuktok at igagalang ng lahat. Sa sandaling iyon, ang pangalan ni Tu Fu na nasa tuktok ng listahan ay inalis. Naiintindihan nilang lahat ang nangyayari. Isa siya sa mga unang taong naging core disciple at ipinagtanggol pa niya ang kanyang karapatan na maging core disciple. Pagkatapos, pinalitan ng bagong pangalan ang pangalan ni Tu Fu sa listahan ng mga elite na disipulo. Wen Renyan. Ang kanyang pangalan ay biglang lumitaw doon na parang isang kometa na bumagsak sa pinakamataas na posisyon. Isang taon lang ang kailangan niya at nasa tuktok na siya ng elite disciple rankings. Alam ng lahat ang kanyang lakas. May kapangyarihan siyang sumapi sa mga pangunahing disipulo ngunit nagpa siya siyang manatili bilang isang piling disipulo. Alam ng lahat ang dahilan kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay. Ayaw niyang sumali sa mga pangunahing disipulo dahil siya ay masyadong mayabang at tumanggi na maging mababang ranggo sa gitna ng mga pangunahing disipulo. Mas gugustuhin pa niyang pamunuan ang mga piling alagad kaysa patakbuhin ng mga pangunahing disipulo. Si Wen Renyan ay 16 na taong gulang. Maraming mga kabataang disipulo sa Yunhai sect na napakahusay. Siya ay hindi kailanman naging isang ordinaryong disipulo dahil siya ay direktang sumali bilang isang piling disipulo. Sa sandaling sumali siya sa mga elite na disipulo ay may sensinang lumaban siya at ang kanyang pangalan ay patuloy na umaangat sa mga ranggo. Isang taon na ang lumipas at ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa pinakamataas na bato sa pisara. Maraming tao ang nagtiwala kay Wen Renyan at naniwala sa kanyang kapangyarihan. Nakamit niya ang napakaraming tagumpay sa taon na ginugol niya sa pakikipaglaban sa kanyang paraan si Tuktok. Maihahalin tulad pa nga siya sa mga taong tulad ni Ling Ho Hishan o Futu. Sa labas ng kuweba ay may dumating na grupo ng mga tao. Lahat ng mga disipulo doon ay nakatingin sa grupong ito nang may paggalang na pumupuno sa kanilang mga mata. Dumating na si Wen Renyan. Kabilang sa grupo ang isang binata na nakasuot ng puting tsangpaw. Mukha siyang hindi kapanipaniwalang mayabang ngunit makapangyarihan. Mayroon siyang malalim na asol na mga mata at may kakaibang malamig na mukha. Ang binatang ito ay si Wen Renyan. Wen Ren, binabati kita. Sabi ng isang alagad na nakatayo sa tabi niya habang nakangiti. Ang pinakamataas na ranggo sa mga piling disipulo. Iyon lang ang nakamit ko, sagot ni Wen Renyan na walang ekspresyon. Sinulyapan niya ang kanyang pangalan sa bato at sinabi, Chen Xing, kung isasaalang-alang ang iyong kasalukuyang lakas, dapat mo ring yukit ang iyong pangalan sa listahan ng ranggo na iyon. Oo, gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Chen Xing habang tumatangop. Si Chen Xing ay ang elite na disipulo na natalo ni Lin Chen sa harap ng lahat nang dumating siya sa sekta. Simula noon, si Chen Xing ay nagsasanay ng mas mahirap kaysa sa dati niyang pagsasanay. Hindi malayong makapasok siya sa pangalawang layer ng Lingqi. Itinuring din siyang isang batang henyo. Siya ay lubos na iginagalang sa mga piling disipulo. Maging si Wen Renyan ay iginalang siya at ang kanyang determinasyon. Hehe, tumiti si Wen Renyan. Agad naman siyang napatingin sa mga tao. Ang kanyang asol ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Mula ngayon, ipinapahayag ko na si Liu Fei ay opisyal na sa akin. Kung may magtangkang manligaw sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Napabuntong hininga ang lahat ng marinig ang sinabi ni Wen Renyan. Matagal na siyang interesado kay Liu Fei at ngayon siya na ang pinakamalakas sa loob ng mga piling disipulo, gusto niyang pigilan ng iba na lumapit kay Liu Fei. Talagang baliw si Wen Renyan na sabihin ng ganoong bagay dahil alam ng lahat na tumanggi lamang siyang sumali sa mga pangunahing disipulo dahil gusto niyang manatili bilang pinakamataas na elite na disipulo. Gayunpaman mayroong maraming malakas na pangunahing disipulo na interesado kay Liu Fei. Sa mga mata ni Liu Fei, wala si Wen Renyan. Natahimik ang buong pulutong nang biglang may narinig na malakas na boses sa loob ng karamihan. Paano mo masasabing sa iyo si Liu Fei kung ang sinasabi mo ay hindi gaanong mahalaga? Gusto naming marinig si Liu Fei na magsabi nito. Alam ni Hanman na magkasama sina Lin Fang at Liu Fei sa sandaling iyon. Nagalit siya nang marinig ang buong tapang na idineklara ni Wen Renyan. Ha? Nagulat ang lahat. Sino ang mapangahas na lalaking iyon na naglakas loob na akitin si Wen Renyan? Gusto na ba niyang mamatay? Ang mga tao ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Hindi lamang napakalakas ni Wen Renyan ngunit iginagalang din siya sa loob ng Yunhai sect. Kahit na ang ilan sa mga pangunahing disipulo ay hindi nang ahas na pukawin siya. Napakagaling, sabi ni Wen Renyan habang nakatalikod. Ang kanyang aswal na mga mata ay nagsiwalat ng kanyang balak na pumatay. Agad na binaril mula sa kanyang kamay ang isang imahe ng isang makamandag na ahas. Boom! Inihagis ang katawan ni Hanman sa dingding ng bangin. Umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay may insolent expression na para bang hindi siya susunod. Kapag nagsalita ka pa, papatayin kita sa kinatatayuan mo. Si Wen Renyan ay kalmado at tahimik ngunit matatag din. Asar ka, sabi ni Hanman sabay dura ng dugo. Malamig niyang tinitigan si Wen Renyan at sinabing, huwag mong isipin na malakas ka dahil kailangan mo ng isang taon para maabot ang tuktok ng rangkang. Pagdating ng kapatid ko ay buburahin niya agad ang pangalan mo sa listahan. Ha? Sinong kapatid mo noon? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Wen Renyan habang ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Lin Fang, kasintahan ni Liu Fei. Sinadya ito ni Hanman. Pagkatapos ng nangyari sa exam kung saan naglakas loob si Lin Fang na pumatay ng isang piling disipulo sa harap ng lahat kasama na ang mga matatanda, kumbinsido si Hanman na walang sinuman ang maglalakas loob na pukawin si Lin Fang ng ganoon kadali.
Sigurado rin siya na hindi nakakailanganin ni Lin Feng ng maraming oras bago niya nalampasan si Wen Renyan. Kumbinsido si Han Man na matatalo siya ni Lin Feng sa wala pang isang taon. Sino si Lin Feng? Walang pakialam na sinabi iyon ni Wen Renyan. Hindi pa siya nagabalang sumama sa exam sa araw na iyon, alam niyang walang maglalakas loob na hamanin siya dahil isa siya sa pinakamalakas na elite disciples. Isang taong nakalusot pa lang sa Ling Chi layer ngunit nakakabisado na ng puwersa. Walang-wala siya kumpara sa'yo, sabi ni Chen Xing na puno ng pang-aalipusta. Oh, iyon ba talaga ang iniisip mo? Biglang isang boses ang umalangaw sa katahimikan ng may lumitaw na dalawang figure sa di kalayuan. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 73, ang parusa. Biglang tumingin ang lahat sa malayo at sinubukang tingnan ng mga figure ng mga taong lumalapit. Papalapit na ang magandang si Liu Fei. Ngunit sino ang binata na sinusundan niya? Ang ikinagulat ng lahat sa sandaling iyon ay si Liu Fei kasama ang batang disipulong ito at sila ay nag-iisa. Ang binatang ito ay talagang si Lin Feng. Maraming tao ang nakakita kay Lin Feng sa life and death arena habang pinapatay niya ang isang elite na disipulo sa malamig na dugo at sinisigurado nilang maalala ang kanyang mukha. Marami ang nag-isip para hindi masaktan ang batang disipulong ito sa hinaharap. Ang boses na hamarang sa kanila ay talagang boses ni Lin Feng. Maaaring totoo iyon at si Lin Feng ay talagang boyfriend ni Liu Fei. Lahat ay nag-iisip tungkol sa mga salita ni Han Man at binibigyang pansin nila si Wen Renyan. Ngunit kalmado pa rin ang mukha ni Wen Renyan na parabang hindi siya apektado. Gayunpaman, ang kanyang mga asol ay nagpapakita ng kanyang masamang intensyon. Malinaw na hindi niya hahayaang magpahinga ang bata na ito. Kaya, ikaw ang bagong munting elite na disipulo, Lin Feng. Sabi ni Wen Renyan na may bahid ng panghahamak sa boses. Kinakausap niya si Lin Feng at sinusubukang hiyain siya. Ang ikinagulat niya ay tila ganap na binaliwala ni Lin Feng ang kanyang presensya. Sinulyapan niya lang siya saglit at nagpatuloy sa Han Man na nasa masamang kalagayan pa rin. Ayos ka lang, meron lang akong maliit na injury. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Han Man habang nakangiti at ngayon ay hindi na rin niya pinapansin si Wen Renyan. Huwag kang magsimula ng maraming away. Ayokong makita kang mamatay. Sabi ni Lin Feng na nakatitig kay Han Man. Ang simpleng pag-iisip na alagad na ito ay isang gumagawa ng gulo, hindi niya napigilan ang sarili na gumawa ng gulo. Ilang sandali bago, sinabi niya na si Liu Fei ay kasintahan ni Lin Feng. Magagalit si Liu Fei pagkatapos marinig ang ganoong bagay. Baliw ang lalaking iyon. Sinasabi niya sa lahat na sa kanya si Liu Fei. Sabi ni Han Man na parang galit. Galit na galit si Liu Fei at mabilis na sinulyapan si Wen Renyan. Sa sandaling iyon, nakasimangot si Wen Renyan. Hindi siya makapaniwala na ang isang disipulong katatapos lang pumasok sa Ling Chi layer ay maaaring maging kasing baliw na hindi siya pinansin. Sa loob ng Yunhai sect, walang sino man ang nang-ahas na guluhin siya, kahit ang mga elder ng sekta ay hindi siya papansinin kapag nagsalita siya. Tanong ko, nakikinig ka ba sa sinabi ko? Sabi ni Wen Renyan. Parang biglang nalamig ang buong paligid. Lahat ay nakatingin kay Lin Feng. Ang taong iyon ay isang hindi kapanipaniwalang henyo na kayang kontrolin ang puwersa ng espada ngunit malayo pa siyang hamanin si Wen Renyan. Mukhang kailangang turuan siya ni Wen Renyan kung gaano kalaki ang mundo. Hayaan siyang magpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang sarili. Malaki ang bibig niya kaya madaling hindi siya pansinin kapag nagsasalita. Nakakalungkot na hindi mo na lang siya papansinin, mas mabuti pang tumigil na siya sa pagsasalita. Sabi ni Lin Feng sa iba habang hindi pinapansin si Wen Renyan. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Han Man. Kapag sinabi niyang sa kanya si Liu Fei. Ano ngayon? Iyon ay wala sa aking negosyo. Nakatitig si Han Man kay Lin Feng at nabigla siyang hindi nakapagsalita. Ginagawa ito ni Han Man bilang katapatan. Para kay Lin Feng. Alam niyang palihin silang mag-asawa at pilit pa rin niyang itinatago. Gusto ko magtanong. Ikaw. Bagay. Sinabi ni Wen Renyan ang pangungusap na ito ng napakabagal na nagbibigay diin sa bawat salita na may boses na puno ng galit. Isang malakas na chi ang kumakalat sa hangin. Sa harap ng buong pulutong, hindi pa rin siya pinapansin ni Lin Feng at naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa harap ng napakaraming tao. Narinig kita. Sabi ni Lin Feng na lumingon sa kanyang ulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wen Renyan at sinabi, tinatanong mo ako kung ako si Lin Feng, tama ba? Para hindi ka bingi. Sabi ni Wen Renyan habang nakangiti ng malamig. Dahil tinanong mo ako kung sino ako, ibig sabihin hindi mo ako kilala. Si Wen Renyan ay nakatitig kay Lin Feng na nalilito, siya ay nagtatanong ng napakalinaw na tanong. May depekto ba si Lin Feng sa kanyang utak? Kalokohan. Sabi ni Wen Renyan. Kalokohan. Siguro. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Bakit ako mag-aaksaya ng oras na makipag-usap? Sa iyo. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin kay Wen Renyan at idinagdag ano ang gagawin mo dito. Nang matapos siyang magsalita ay isang napakalaking chi ang lumabas at pumuno sa kapaligiran. Kabaliwan. Natigilan ang lahat. Si Lin Feng ay talagang baliw para makipaglaban kay Wen Renyan. Baliw talaga yung lalaking yun. Nililigawan niya si kamatayan. Si Wen Renyan ay mukhang nakamamatay na mapatla. Ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Lin Feng, nananaginip ka kung sa tingin mo ay makakalaban mo si Wen Ren, siguradong mamamatay ka. Hindi mo dapat na-provoke si Wen Ren. Sabi ni Chen Xing habang nakatitig kay Lin Feng. Chen Xing, sa tingin mo ba ay isa kang nangungunang disipulo? Malinaw na iniisip mo na ikaw ay isang henyo. Ngunit hindi pa nagtagal ay natalo ka ni Lin Chen noong siya ay nakalusot lamang sa Ling Chi layer.
Napanood ng lahat kung paano ka nawalan ng kaawa-awa ngunit tinawag mo pa rin ang iyong sarili na isang henyo. Malayo ka sa pagiging henyo sa paningin ko. Sinabi ni Lin Feng na may kalmadong mukha na parang normal na nagsasalita ngunit ito ay nagpagalit kay Chen Shi. Siya ay labis na pinahiya ng walang sinumang alagad. Ang laki talaga ng bibig and lalaking yun. Isip ni Liu Fei habang nakatingin kay Lin Feng na nagpagalit kina Wen Renyan at Chen Xing sa kanyang mga salita. Nagtataka siya kung bakit kumilos si Lin Feng sa paraang ginawa niya. Iniinsulto mo ako at tinatangka akong ay bully dahil kamakailan lang ay nakarating ako sa Lingchi Layer. Well, lutasin natin ang problemang ito sa Stormy Gorge sa Life and Death Arena. Maglakas loob ka ba, Stormy Gorge, Life and Death Arena, nang ahas ba siya? Hinahamon ni Lin Feng si Chen Xing sa isang labanan sa Life and Death Arena kung saan mas maluwag ang mga patakaran. Sa arena ay mawawalan sila ng proteksyong ipinagkaloob ng sekta at maaari talagang mawala ang kanilang buhay. Ang isang malakas na chi ay patuloy na lumalabas mula sa katawan ni Lin Feng at siya ay tila sobrang kumpiyansa. Natigilan si Chen Xing sa mga ganoong aksyon. Si Chen Xing ay nasa pangalawang Lingchi layer at napakalakas na malapit na niyang mayukit ang kanyang pangalan sa listahan ng rangkang. Ngunit ang mga salita ni Lin Feng ay nabigla sa kanya. Paano magiging ganoon kitiwala at mayabang si Lin Feng? Sa Life and Death Arena, nang ahas ba siya? Pinipilit niyang mag-relax pero ang bilis ng tibok ng puso niya. Paano ka magiging tiwala sa paghamon sa akin? Dahil ba sa lakas ng sword mo, tanong ni Chen Xing. Ang puwersa ng espada ay talagang napakalakas. Si Yu Hao ay hindi mahina ngunit siya ay napatay mula sa isang huwelga. Kahit na naging mas malakas si Yu Hao, magiging pareho pa rin ang resulta. Hindi ako makasigurado na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa laban na iyon. Kung siya ay mas malakas kaysa sa ipinakita na niya sa pakikipaglaban kay Yu Hao, makakalaban ko ba siya? Ang pag-iisip ni Chen Xing ay nakikipagkarera at isinasaalang-alang niya ang bawat posibleng sitwasyon. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya, pilit niyang pinagpipilitan ng mukha niya at para siyang tulala. Natalo na siya laban kay Lin Chen sa harap ng maraming tao. Hindi niya kayang mawalan muli ng mukha. Nakakatawa. At dati kang nangungunang ordinaryong disipulo. Sa tingin mo mahalaga ka dahil naging elite. Disciple ka na may kaunting lakas. Wala ka pang pagunlad at mahina ka pa rin sa cultivation at willpower. Ang isang malakas na magsasaka ay matatag at matyaga. Ang isang malakas na magsasaka ay siniseryoso ang landas ng paglilinang. Sa landas ng paglilinang, ang pag-asa sa tagumpay ng ibang tao ay hindi kailanman magpapahintulot sa iyo na maabot ang tuktok. Nakita ni Lin Feng kung gaano kapangit ang mukha ni Chen Xing. Ang chi na nakapalibot sa katawan ni Lin Feng ay bumaril kay Chen Xing at nagsimulang mag-pressure sa kanyang katawan. Si Lin Feng ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa kanya. Mabagal ang lakad niya, sunod-sunod na hakbang. Si Chen Xing ay natakot hanggang sa mamatay. Halos hindi siya makahinga sa ilalim ng presyon ng chi ni Lin Feng at nakaramdam siya ng kamamatay na lamig na dumadaloy sa kanyang gulugot. Ang isang malakas na cultivator ay matatag at matyaga. At siniseryoso ang landas ng paglilinang. Ang mga salitang ito ay tumatatak sa isipan ni Chen Xing. Siya ay nagsusumikap ng higit pa kaysa sa iba upang linangin at ang lahat ay nag-iisip na siya ay isang henyo dahil doon. Pagkatapos ay nang magsimula siyang makipag-ugnay kay Wen Renyan, ang kanyang bilis ay bumaba at siya ay tumatanda. Pakiramdam niya ay mas mababa. Siya kay Wen Renyan at nawala ang kanyang motivation na lumakas. Nabawi ba niya ang dating kaluwalhatian at tiwala sa sarili na dati niyang pinanghahawakan? Hindi lang si Chen Xing ang naapektuhan ng mga salita ni Lin Feng. Ang ibang mga disipulo sa pulutong na, nakarinig ng kanyang mga salita ay masama ang loob sa kanilang sariling mga pagpili. Siya ay nagsasalita ng napakatalino na mga salita at ang kanyang mga salita ay nagkakaroon ng malalim na epekto. Sa lahat ng nakakarinig sa kanya, naapektuhan din si Liu Fei sa mga salita ni Lin Feng. Talagang henyo siya sa maraming paraan. Siya ay napaka hindi kinaugalian at hindi mapipigilan, wala talaga siyang hamak sa pagkatao niya. Chen Xing, halika na. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nangaasar sa iba habang masungit tapos hindi nangangahas lumaban. Kung tumanggi ka, hindi mo lang mapapatunayan na hindi ka henyo kundi mapapatunayan mo rin na duwag ka. Sabi ni Lin Feng habang patuloy siyang naglalakad patungo kay Chen Xing. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang umaapi sa katawan at kaluluwa ni Chen Xing. Duwag. Duwag. Ang salitang iyon ay tumatatak sa utak ni Chen Xing at para itong pagpapahirap para sa kanya. Tuluyan ang napangiwi ang mukha niya sa sakit. Biglang sumigaw ng malakas si Chen Xing. Kinailangang takpan ng ilang alagad ang kanilang mga tenga. Lahat ay nakatitig sa kawalan sa eksenang nagaganap sa pagtataka. Gaano kalakas si Lin Feng? Hindi na kinailangan pang lumaban ni Lin Feng. Ilang salita pa lang ang sinabi ni Chen Xing at malapit na siyang bumagsak dahil sa pressure na inilalapat ni Lin Feng. Paano siya lalaban kung hindi man lang siya makapagsalita sa pressure? Sa sandaling iyon, ang buong pulutong ay nakatingin kay Lin Feng at nakita lamang niya na mayroon itong malamig. Nangiti sa kanyang mukha. Para siyang isang mapanganib na mabangis na hayop. Napakadilim ng kanyang mga mata na nagbigay ng impresyon na hindi na siya tao. Si Lin Feng ay may mga kakayahan na katulad ng sa imaginary demon. May mystical power siya. Ginamit niya ang kapangyarihang iyon kay Chen Xing. Piraso ng basura, sabi ni Wen Renyan. Ang kanyang azure blue na mga mata ay galit na nakatitig kay Lin Feng. Kahit na medyo mas malakas ka kaysa kay Chen Xing, napakahina mo pa rin kung ikukumpara sa akin. Ikaw ay walang iba kundi isang bug na maaari kong durugan anam ang Gores. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng awa sa akin o dudurugin kita dito at ngayon.
Sabi ni Wen Renyan sa malamig na tono na puno ng layuning pumatay. Sinabi ni Lin Fang na walang silbi ang umasa sa kapangyarihan ng ibang tao. Tuturuan niya si Lin Fang ng leksyon at papaluhon sa harap niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 74, paghaharap. Parang hindi narinig ni Lin Fang si Wen Renyan. Wala talaga siyang pakialam sa mga sinasabi niya. Sanay na si Lin Fang sa mga taong nagsasalita ng malaking ngunit sa huli ay walang lakas na pantayan ang kanilang kayabangan. Hanman, siya ba ang nanakit sa iyo? Tanong ni Lin Fang kay Hanman. Si Wen Renyan talaga ang taong umatake kay Hanman at naging dahilan para masugatan siya. Oo, sabi ni Hanman habang tumatango. Pagkatapos ay bamulong siya sa tenga ni Lin Fang. Hindi man lang malapit si Wen Renyan sa lakas ni Tu Fu. Kaya ngayong si Tu Fu ay naging isang pangunahing disipulo, siya ay kasalukuyang nangunguna sa ranggo sa loob ng mga piling disipulo. Siya ay malakas at may mabangis na ugali. Hindi naman ako nagmamadaling makaganti sa kanya. Naniniwala ako na sa maikling panahon, tiyak na matatalo mo siya. Siya ay malakas. Ang isang elite na disipulo na nakalusot sa ikatlong layer ng Ling Chi ay maaaring may rank sa mga nangungunang disipulo ng walang kahirapan. Ang mga nakalusot hanggang sa ikaapat na layer ng Ling Chi ay sapat na malakas upang labanan ang mga pangunahing disipulo ng sekta. Kung nakalusot si Wen Renyan hanggang sa ikaapat na layer ng Ling Chi, tiyak na hindi siya nanatili bilang isang elite na disipulo at naging pangunahing disipulo. Kaya sa sandaling iyon ay malamang na siya ay nasa tuktok ng ikatlong layer ng Ling Chi. Hindi pa siya magkakaroon ng tagumpay sa ikaapat na Ling Chi layer. Ang isang cultivator ng ganoong antas ay talagang napakalakas ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay hindi magagapi at maaaring pukawin ang nais niya. Kumpiyansa si Lin Fang na kung kailangan niyang makipaglaban sa kanya kung gayon siya ay mananalo at kung hindi siya makakalaban sa kanya ay maaari siyang umatras ng hindi nasaktan. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Ito lang ang pagkakataong ibibigay ko sa iyo. Kahit na ikaw ay isang henyo, maaari kong kunin ang iyong buhay anumang oras. Ngayon lumuhad ka sa harapan ko. Naisip ni Wen Renyan na siya ang pinakamalakas at malinaw ang kanyang kayabangan. Hindi niya talaga alam kung gaano kalawak ang mundo. Naisip niya na dahil si Lin Fang ay naging elite na disipulo pa lamang ay mahina siya at maaaring mabuli. Para kay Wen Renyan na kahit na maglakas loob na lumaban sa ilang mga pangunahing disipulo, siya ay talagang isang bug. Kahit na maraming naiintindihan si Lin Fang tungkol sa puwersa, siya ay masyadong mahina. Walang magiging problema na talunin si Lin Fang sa isang pag-iisip. Si Wen Renyan ay may napakalakas na espiritu. Hindi ito magiging mas mahina kaysa sa puwersa ng espada ni Lin Feng. Si Wen Renyan ay nagkaroon ng hindi masisira na pananampalataya sa lakas ng kanyang espiritu. Hindi na kailangang pag-isipan pa, sabi ni Lin Fang habang umiiling at pagkatapos habang nagbibigay ng malamig na ngiti, sinabi niya. Kahit na gusto mo akong lumuhad at humingi ng awa sa iyo, wala akong dahilan para sundin ka. Lahat ay natulala sa mga salita ni Lin Fang. Siya ay agresibo at hindi atras kahit sino pa ang kanyang kaharap. Siya ay tunay na may ugali ng isang emperador. Si Wen Renyan ang nangungunang elite na disipulo. Siya ay ginagalang ng lahat at kinatatakutan para sa kanyang lakas. Ano ang akala niya kay Lin Fang? Siya ay naging isang piling disipulo lamang at hindi mas mahusay kaysa sa mga bug na tinatawag na ordinaryong mga disipulo. Hehe. Sige. Okay. Sabi ni Wen Renyan na may kasamang ngiti na puno ng puot. Ang kanyang aswal na mga mata ay nagmumula sa isang malakas na layunin ng pagpatay na nagpang-inag sa ibang mga disipulo sa takot. Grabe ito. Galit na galit si Wen Renyan. Alam ng ilang alagad sa pulutong na ito ay naging lubhang mapanganib na sitwasyon. Takot na takot sila kay Wen Renyan. Walang nang ahas na akitin siya dahil sa kanyang lakas at dahil din sa kanyang init ng ulo. Naramdaman din ni Lin Fang ang malamig na hangin na nagmumula sa katawan ni Wen Renyan. Gayunpaman, hindi ito naramdaman ni Lin Fang sa parehong paraan. Pakiramdam niya ay may masamang balak at masamang hangarin ang nasa kanyang mga mata. Wen Renyan, ano ang balak mong gawin? Wala ka sa life and death arena. Sabi ni Liu Fei habang gumagalaw sa harap ni Lin Fang para harangan ang daan. Sinabi ni Wen Renyan na si Liu Fei ay sa kanya at idineklara na walang sino man ang maaaring magtangkang makipagromansa sa kanya. Sa katunayan, matagal na silang hindi magkakilala ngunit naunawaan na ni Liu Fei kung anong klaseng tao talaga ang gusto niya. Mukha siyang malakas at confident sa labas pero para siyang makamandag na ahas. Wala siyang karangalan at moral na kung saan ang iba ay nagkaroon. Gusto pa rin ni Liu Fei na pumunta si Lin Fang sa Holy Courtyard ng Zuyu. Kaya ayaw niyang mamatay siya sa sitwasyon niya ngayon. Sa opinyon ni Liu Fei, si Lin Fang ay hindi mahina ngunit hindi kailanman makakalaban kay Wen Renyan. Kung lumaban siya sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Akin ka pero pinoprotektahan mo ang binatang ito, hindi ka ba natatakot na galitin ako? Si Wen Renyan ay mukhang napakasama sa sandaling iyon. Tila ang kanyang azure blue na mga mata lamang ay makakapatay kung titignan mo sila ng masyadong matagal. Malinaw nilang isiniwalat ang kanyang mga intensyon sa pagpatay. Hindi ko sinabi na kasintahan mo ako o ari-arian mo ako. Tumigil sa pangangarap. Hinding-hindi ako makikipagrelasyon sa isang tulad mo. Ito ay talagang kabaligtaran. Si Lin Fang ang kasintahan ko. Kung hinawakan mo siya, hinding-hindi kita bibitawan. Nakatitig si Liu Fei kay Wen Renyan na mukhang seryoso. Ay nako, kaya ganyan. Inamin ni Liu Fei na siya ang kasintahan ni Lin Fang. Napakaswerteng beastart. Nakuha niya ang puso ng pinakamagandang babae sa Yunhai Sect. Lahat ay nakatitig kay Lin Fang at napuno ng inggit at selos. Si Hanman, na nasugatan pa, ay nakatingin kay Lin Fang na may mga mata na nagpapakita ng napakalaking paggalang. Mukha siyang tunay na sumasamba at sumasamba kay Lin Fang.
Alam niya na hindi lang malakas ang katawan ni Lin Feng kundi ang puso niya ang pinakamalakas na nakita niya. Hindi pa nasupil ng mga core disciples ang puso ni Liu Fei tapos biglang umamin si Liu Fei na kasintahan siya ng sinumpa ang kapatid niya. Anong magandang balita? Walang ideya si Lin Feng kung ano ang nangyayari at nalilito sa buong sitwasyong ito. Kailan nangyari ang lahat ng ito? Kailan sila naging mag-asawa? Pagkatapos ay tumingin si Lin Feng sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nakatingin sila sa kanya ng may masamang mata. Di man it, ang babaeng iyon, minsan pa ay nagdulot siya ng problema sa kanya. Kaya kailangan ko lang siyang patayin. Sabi ni Wen Renyan na mukhang mas galit pa kaysa kanina. Naglakas loob ka ba? Galit na sigaw ni Liu Fei. Sa Yun Hai Sect, walang bagay na hindi ko magagawa, Wen Renyan, huwag manggahas. Tumawa ng masama si Wen Renyan na para bang wala siyang pakialam sa mundo. Ganoon ba, makikita natin ang tungkol dyan. Sabi ng isang matatag na boses. Isang silhouette na lumitaw sa di kalayuan ang biglang bumaril patungo sa kuweba ng mga piling disipulo. Gaano ka pangahas? Wen Renyan, sa tingin mo ba ikaw ang patriarch ng sekta? Sabi ng isang boses na malamig na tumatawa. Ang lalaking kadadating lang ay nakatingin kay Wen Renyan na punong-puno ng panghahamak at galit. Yuzu, wala ito sa iyong negosyo at hindi mo kailangan na makisali. Si Wen Renyan ay nakatingin din sa lalaki na may panghahamak sa kanyang mga mata. Talagang mapangahas si Wen Renyan. Gaano kapangahas na hindi pagrespeto sa isang elder. Nagulat ang ilang alagad na nanonood sa eksena. Si Zuyu ay isang elder ng ordinaryong mga disipulo. Walang marami sa loob ng mga piling disipulo na ng ahas na huwag igalang siya. Puff, dumating si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan para tanggapin ang kanilang Elite Disciple Certificate at ang kanilang bagong Disciple Robe at bigla kang nagbanta na papatayin siya. Ano kaya ang iisipin ng ibang tao sa ating Yun Hai Sect? Ako ay isang matanda, paanong hindi ako maalaga? Sa katunayan, ang teritoryong ito ay nasa ilalim ng aking kontrol kaya wala kang magagawa dito. Isang malamig na boses ang narinig sa loob ng kuweba at pagkatapos ay biglang lumitaw mula sa mga anino ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng indigo changpao. Kapatid Lu, sabi ni Wen Renyan sa lalaking nakasuot ng indigo changpao. Isa rin siyang elder. Siya ang may pananagutan sa pagbibigay ng mga sertipiko ng Elite Disciple gayon din ng mga damit na Elite Disciple sa mga bagong disipulo. Siya rin ang pamamahala sa mga ranggo sa loob ng mga disipulo. Tumanggo si Lu Yuan kay Wen Renyan sa magiliw na paraan ngunit hindi siya gaanong pala kaibigan kay Zuyu. Zuyu, dapat manatili ka kung saan ka nararapat. Anong ginagawa mo dito nagdudulot ng gulo? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Zuyu habang nakatitig kay Lu Yuan. Anong ibig kong sabihin? Ito ang aking teritoryo. Hindi namin kailangan na ipag-alala mo ang iyong sarili sa aming mga gawain. Ibig mong sabihin sa loob ng iyong teritoryo, si Wen Renyan ay maaaring pumatay ng iba pang mga disipulo ayon sa gusto niya, kasama ang iba pang mga elite na disipulo. Kahit na pumatay siya ng ilang mahihina, sinong mag-aalaga? Dito hindi karapat-dapat mabuhay ang mahihina at ang malalakas lamang ang mabubuhay. Zuyu, masyado kang nagdudulot ng gulo sa pagpunta mo rito. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na ang isyu sa pagitan ni Lin Feng at Wen Renyan ay haantong sa pagtatalo sa pagitan ng dalawang elder ng sekta. Gayunpaman, ang mga salita ni Elder Lu ay malupit at malupit. Ayon kay Elder Lu, si Lin Feng ay mas mababa kay Wen Renyan kaya kahit na siya ay mapatay niya, hindi ito magiging problema. Sinasabi pa nga niya na hindi karapat-dapat mabuhay si Lin Feng. Nakakatawa. Naiintindihan din ni Lin Feng ang ibig sabihin ni Elder Lu. Napangiti siya pero mas malamig pa sa yelo ang puso niya. Siya ay naging isang elite na disipulo at kinailangan niyang kunin ang kanyang sertipiko at ang kanyang mga damit ngunit ang namamahala sa pagbibigay sa kanya ng mga bagay na ito ay natapos na nagsabing siya ay hindi sapat na malakas at karapat-dapat na mamatay dahil sa pagiging mas mababa kay Wen Renyan. Ano ang ibig sabihin noon? Tungkol kay Zuyu, ang unang pagkakataon na nakita siya ni Lin Feng ay noong ipinasasaka niya ni Protector Bei ang responsibilidad na protektahan ang Xingchen Pavilion sa kanya. Malinaw na isa siya sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan ni Protector Bei. Si Elder Zhu. Biglang sabi ni Lin Feng. Tumingon si Zuyu at tumingin kay Lin Feng. Salamat. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti. Pagkatapos ay tumingin si Lin Feng kina Wen Renyan at Lu Yuan at sinabing, Elder Lu, dumating si Lin Feng upang kunin ang kanyang sertipiko at mga bagong disciple robe. Sinulyapan ni Lu Yuan si Lin Feng na may masamang tingin. Tumingin siya kay Wen Renyan. Hindi lang malakas si Wen Renyan kundi nakakatakot din ang background niya. Dahil pinahahalagahan niya si Wen Renyan, nagpa siya din siya na siya ang kaaway ni Lin Feng. Elder Lu, dumating si Lin Feng upang kunin ang kanyang sertipiko at mga bagong disciple robe. Sinabi ito ni Lin Feng nang mas malakas kaysa dati na napakahigpit at matatag. Hindi mo talaga kilala kung sino ang kausap mo, sabi ni Lu Yuan habang sinusulyapan si Lin Feng at saka sumigaw. Mawala ka, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 75, iniwan na ako ng Yun Hai Sect. Audacious. Lu Yuan, ang unfair mo talaga. Si Lin Feng ay isa na ngayong elite na disipulo ng ating Yun Hai Sect, dapat mong ibigay sa kanya ang kanyang mga damit at ang kanyang sertipiko. Ito ay isang tuntunin sa loob ng sekta. Magiging matapang ka ba na labagin ang mga tuntunin ng sekta ng tahasan? Sabi ni Zuyu sa malamig na tono. Elder Zhu. Sabi ni Lin Feng sa malambing na boses. Tumingon si Zuyu at tumingin kay Lin Feng. Ngayon, pumunta ako para kunin ang aking sertipiko at damit bilang isang piling disipulo ngunit ayaw akong payagan ni Elder Lu.
Ininsulto niya ako at sinabihan akong mawala. Nasaksihan ni Elder Zhu ang lahat ng mga bagay na ito habang nangyayari ang mga ito, tama ba? Tanong ni Lin Fang. Talaga. Sabi ni Zhu Yu na tumatango. Hindi niya naintindihan ang punto ni Lin Fang. Dahil mayroon na akong saksi ngayon na hindi patas ang pagtrato sa akin, sapat na ang aking ginawa. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Kung tatanggihan nila akong makapasok sa mga elite na disipulo, nangangahulugan ito na pinili ng sekta na iwanan ako. Nang matapos siyang magsalita, mabilis na tumalikod si Lin Fang at pumunta kay Han Man. Ang buong pulutong ay natulala at hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Lin Fang. Paf, huwag mong isipin na makakatakas ka dahil nandito si Zhu Yu para ipagtanggol ka. Sa susunod na makita-kita, papatayin kita. Alam ni Wen Renyan na hindi niya kayang patayin si Lin Fang sa harap ni Zhu Yu ngunit sa susunod na magkita silang dalawa, tiyak na papatayin niya si Lin Fang. Hihintayin kong subukan mo. Ang mga salita ni Lin Fang ay malinaw kahit na ang distansya sa pagitan nila ay lumaki. Nagsimula na siyang maglakad palayo at unti-unting nawawala ang silhouette niya. Sumimangot si Zhu Yu. Tiningnan niya si Lu Yuan na may malamig na tingin at galit na sinabi. Lu Yuan, hindi ako makapaniwala sa iyong kamang ngayon. Pagsisisihan mo talaga ang iyong mga aksyon ngayon, wala kang gagawin kundi pagsisihan ang mga aksyon na ito. Nang matapos siyang magsalita, tinanggal ni Zhu Yu ang alikabok sa kanyang manggas at umalis. Gaano katawa ang pagkilos ni Lu Yuan? Naisip ba niya na ang pagsuporta kay Wen Renyan ang tamang gawin? Na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap. Hindi ba niya naunawaan kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng mga tagapagtanggol at ng patriarch kay Lin Fang? Kung talagang alam niya ang sitwasyon, hindi sana siya magkakaroon ng parehong saloobin kapag nakikitungo kay Lin Fang. Hindi ko kailanman pinagsisisihan ang anumang ginawa ko, sabi ni Lu Yuan na ipinapakita sa lahat na hindi siya natatakot sa anumang mga epekto at pagkatapos ay sinabi kay Wen Renyan. Sayang na kailangan natin siyang palayain. Huwag kang mag-alala, mamamatay siya maya-maya. Sabi ni Wen Renyan. Ang kanyang mga salita ay parang isang makamandag na ahas. Nakatingin siya nang may makamandag na titig sa malayo kung saan umalis si Lin Fang. Nang umalis si Lin Fang, nakakagulat na sinundan siya ni Liu Fei. Ang pagsasabi na si Liu Fei ay kanyang kasintahan at ang kanyang pag-aari ay naging dahilan upang mapahiya siya pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Lin Fang at Liu Fei. Lin Fang. Mabilis na naabutan ni Liu Fei si Lin Fang at sumigaw sa kanya. Haha, naalala ko lang na may mga gagawin ako at kailangan kong umalis kasama si Po Jun. Nang makita ni Han Man na si Liu Fei ay papunta sa kanila, isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha pagkatapos ay mabilis niyang hinayla si Po Jun at tumakbo sa unahan upang bigyan ng mag-asawa ng ilang privacy. Sa paghusga sa kanyang mga aksyon, halos hindi ka makapaniwala na siya ay nasugatan ilang sandali lamang ang nakalipas. Namilog ang mga mata ni Lin Fang. Yung makulit na lalaki. Paano siya biglang naging tuso? Lin Fang, mangyaring mag-ingat sa susunod. Kung nakikita mo si Wen Renyan, mangyaring iwasan ang isang salungatan sa kanya. Tumayo ka sa kanya kahit anong mangyari. Napakadelikadong lalaking iyon. Binalaan ni Liu Fei si Lin Fang. Alam niya na susubukan ni Wen Renyan na patayin si Lin Fang kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Akala ko galit ka sa akin. Bakit bigla mo na lang akong inaalala ngayon? Sabi ni Lin Fang habang tumatawa na parang hindi niya pinansin ang babala ni Liu Fei. Hindi nakaimik si Liu Fei. Ang lalaking iyon ay nakakagulat na nasa mood magbiro. Alam niya kung gaano nakakatakot si Wen Renyan at ang katayuan na hawak nito. Ayaw ko lang na mamatay ka dahil kailangan mong pumunta sa Holy Courtyard ng Zhu Yu, iyon lang, sabi ni Liu Fei habang nakatitig kay Lin Fang. Ganoon ba, ngunit hindi ko sinabi na pupunta ako sa Holy Courtyard ng Zhu Yu. Nagpatuloy si Lin Fang. Ngayong pag-isipan ko ito, naaalala ko na may sinabi ka tungkol sa pagiging kasintahan mo. Nasabi ko lang dahil sa sitwasyon. Determinadong sabi ni Fei habang nakatitig kay Lin Fang nang hindi kumukurap. Ang lalaking iyon ay naglakas loob na maglabas muli ng isang nakakahiyang sitwasyon. Gusto lang niyang ipakita sa lahat na sinungaling si Wen Renyan. Gusto niyang itigil na niya ang paggawa ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya at ipahiya siya sa parehong oras. Kaya mo ba talagang sabihin ang mga ganyan dahil lang sa sitwasyon? Tanong ni Lin Fang na namumungay ang mga mata. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga kamay patungo kay Liu Fei. Anong ginagawa mo? Nakaramdam ng lamig si Liu Fei sa kanyang gulugod at mapagbantay na tumingin kay Lin Fang. Ang lalaking yon. Ikaw ang kasintahan ko ngayon. Dapat akong magsimulang kumilos tulad ng isang maayos na kasintahan sa kanyang kasintahan. Bilang iyong kasintahan, may mga tungkulin akong dapat gampanan. Sabi ni Lin Fang habang papunta siya kay Liu Fei. Sa kakaibang galaw. Bastos ka, mangarap pa, pulang-pula ang mukha ni Liu Fei. Galit na galit siya at nahihiya. Agad siyang tumakbo palabas. Ang bastos na iyon. Ano ang ibig niyang sabihin ng may mga tungkuling dapat gampanan ng isang kasintahan? At nang ahas siyang sabihin na hindi siya pervert. Pinagmasdan ni Lin Fang si Liu Fei habang siya ay naglalakad palayo. Ang kanyang katawan ay hindi kapanipaniwalang kaaya-aya sa bawat paggalaw. Siya ay may isang malambing na ngiti sa mukha. Ang kanyang impresyon na si Liu Fei ay isang masamang tao ay nawawala sa bawat araw. Siya ngayon ay nagkaroon ng isang napakagandang impresyon sa kanya at nagsimulang maging mahilig sa kanya. Ang cute niya talaga. Walang sino man ang makakaila na siya ay hindi kapanipaniwalang maganda at nagiging mas kaakit-akit sa bawat araw. Paanong hindi ko napansin ito dati? Naisip ni Lin Fang na may ngiti sa kanyang mukha. Noong una siyang dumating sa mundong ito, naisip niya na ito ay isang napakalamig at walang awa na mundo. Ang kanyang determinasyon, paghahangad at lakas ay ang tanging bagay na maaasahan niya.
Ngayon ay nagsisimula na siyang maging pamilyar sa mundong ito at unti-unti na siyang nagiging relaxed. Minsan, siya ay medyo hindi kinaugalian o medyo bastos. Ngunit kailangan niyang igalang siya ng iba sa pamamagitan ng puwersa kung hindi siya ay mabyuli sa buong buhay niya. Pinili niyang huwag nang maglingkod sa ilalim ng sinuman at muling mabyuli. Ang determinasyon at paghahangad ni Lin Fang ay talagang hindi kapani-paniwala para sa isang Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa espada at may determinasyon na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa espada habang lumalakas. Gusto niyang lumakas. Isang kaaya-aya at mainit na liwanag ang nagliliwanag sa lupa. Sa araw na iyon, ang Yunhai sect ay nagmukhang ganap na mapanglo. Halos walang tao na makikita. Ngunit sa isang malayong lugar ay hindi ito malungkot. Sa loob ng Stormy Gorge. Ang Stormy Gorge ay napuno ng lahat ng miyembro ng Yunhai sect. Muli silang nagmukhang kolonya ng mga langgam, lahat sila ay itinutulak sa balikat. Ang Elite Elders at ang Ordinary Elders ay hindi nakaupo sa loob ng bangin, sila ngayon ay nasa isang mataas na sitang area kung saan makikita ang Life and Death Arena mula sa itaas. Ang sitang area na ito ay engrandi at kahanga-hanga sa lahat ng tumitingin dito. Ito ay ganap na gawa sa bato. Napabuntong hininga si Lin Fang paghanga. Naalala niya ang mga stadium sa kanyang nakaraang buhay at naisip na ang sitang area sa Stormy Gorge ay pantay. Mas hindi ka panipaniwala. Karaniwang hindi ginagamit ng Yunhai sect ang sitang area na ito, ngunit sa pagkakataong ito gusto nilang ipakita sa lahat kung gaano kahalaga ang Elite Disciple Exam. Ito ang simula ng ikalawang round ng Elite Disciple Exam. Ang karaniwang listahan ng ranggo ng disipulo ay may 100 pangalan, ang listahan ng mga piling tao ay may 81 at ang listahan ng pangunahing disipulo ay mayroon lamang 36 na pangalan. Ngunit malinaw sa lahat na ang ordinaryong listahan ng ranggo ng mga disipulo ay mawawalan ng malaking kapangyarihan kapag ang pinakamalakas na ordinaryong mga disipulo ay sumali sa mga piling disipulo. Sa katunayan, ang karaniwang listahan ng ranggo ng disipulo ay mawawalan ng pinakamalakas na mga disipulo. Ito ang dahilan kung bakit partikular na nasiyahan ng mga tao na panuuri ng Elite Disciple at Core Disciple ranking. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga listahan ng ranggo, posible na maunawaan kung gaano kalakas ang bawat isa sa mga disipulo. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung gaano kalakas ang mga disipulo, posible na malaman kung gaano kalakas ang sekta sa kasalukuyan. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ang kinabukasan ng sekta. Biglang tumayo si Nan Gongli. Mabilis na natahimik ang lahat. Bahagyang ngumiti si Nan Gongling at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Pero sa pagkakataong iyon, mukha siyang nagulat at nakasimangot. Nakatitig siya sa malayo sa isang bagyo ng marahas na ulap sa abot tanaw. May papalapit na kakaibang marahas na hangin. Ang dagat ng marahas na ulap ay sumugod sa kalangitan na parang alon na humahampas sa karagatan. Nan Gongling, iyon ay si Chu Qing mula sa Hao Yu sect. May dala siyang grupo ng mga tao. Ang mga ulap ay bumagsak sa kalangitan at gumagawa ng nakakatakot na mga boom. Nanginginig ang hangin sa pressure. Ang tunog ng kalabog ay napakalakas na pumasok sa tainga ng mga disipulo at tila tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. Nakakatakot ang kapangyarihan. Nagtataka ang lahat na nakatingin sa grupo ng mga taong papalapit. Para silang nagsusurf sa marahulap. Kasabay nito, ang kalangitan ay lumalagong maulap at ang mga snowflake ay tila bumabagsak mula sa maaliwalas na kalangitan sa itaas. Dumating si Han Zutian ng Ice and Snow Village Mountain upang bumisita. May malakas na boses na umaalingaw sa nyebe. Sinabayan ng boses ang biglang pagbagsak ng malakas na nyebe. Nagsimulang makaramdam ng lamig ang lahat. Si Han Zutian ay ang patriarch ng Ice and Snow Mountain Village. Duan Wutian at Teng Wushan ay dumating din para bumisita. Mas maraming boses ang narinig sa loob ng snow. Isang bagyo ng nagngangalit na ulap ang patungo sa kanila sa abot tanaw at pinupuno ng nyebe ang kapaligiran sa kanilang paligid. Ang lahat ay nanginginig sa lamig at gayon din ang takot sa kapangyarihan na ipinapakita. Ang pinaka-nakakatakot ay ang malamig na hangin na iyon ay napuno ng nakakatakot na espada na si Chi. Napakatalo nito at tila handa nang tumusok sa laman anumang oras. Gayunpaman, hindi makita ang pinagmulan. Sa di kalayuan ay may isang itim na anino na gumagalaw sa kalangitan, ito ay isang napakalaking halimaw na ganap na itim mula ulo hanggang paa. Sa bawat pakpak ng mga pakpak nito ay lumikha ito ng vacuum sa hangin. Ang napakalaking itim na halimaw na iyon ay may haba na ilang dosenang metro at mga 4 na metro ang kapal. Ang mga taong nakasakay dito ay nakasuot ng tiyang paos na matikas na umihit sa hangin. Ang mabangis na hayop na iyon ay isang python fish na maaaring lumipad sa kalangitan at lumangoy sa pinakamalalim na karagatan. Ang mga kaliskis nito ay itim na itim at may malalaking pakpak sa likod nito. Isa ito, kakaibang nilalang at misteryosong nilalang. Nakakakilabot na mukhang halimaw. Lahat ay natulala habang nakatingin sa python fish na iyon. Nilunok nito ang mga ulap at naglalabas ng madilim. Nahamog sa bawat paghinga. Ang mas ikinasindak ng mga tao ay nasa paligid ng kanyang malalaking pakpak ay ang hindi kapani-paniwalang dami ng sword chi. Walang nakakaalam kung saan nanggagaling ang nakakatakot na espadang chi na ito. Biglang nakita ng lahat ang isang dambuhalang espada na lumilipad sa hangin, may silhouette na nakatayo. Sa ibabaw ng espada na may mayayabang na ngiti.